Well, consistent lamang ang administrasyon na ito. Ibig sabihin, consistent in bending the law. Nauna na kayong magnakaw ng pera ng taong bayan. Ngayon, ang taong bayan ay naghahabol sa inyo para panagutin kayo. Binebend nyo pa rin ang law. Malinaw na malinaw sa saligang batas, sa House Rules, na dapat tanggapin ninyo ang impeachment complaint at dapat bigyan ninyo ang pagkakataon ng taong bayan na ipakita sa madla ang aming sumbong at maipakita ang totoong pananagutan ng administrasyon na ito. Bakit hindi nyo tinanggap? Bakit takot na takot kayo? Yes. Susugan ko, kasi para malinaw sa lahat ng nanonood ngayon sa live. Siyempre, marami tayong pinoprotektahan. Nakalimutan natin protektahan ang sarili dahil ganun kamahal ni Atty. Harold ang bayan. Sabi niya nga kanina, nung ini-interview ko siya earlier, ano bang... pwede kong tawagin sa iyo, sino kang kaparehas mo na hero? Sabi niya, gusto daw niya, sabi ko, hindi na daw tatanda siya na hero kasi yung hero na namamatay. At least, he's willing to die for our country, just like our PRRD. Di ba? But he is very young para sa ganong And in fact, yung huling-huli, dahil kinukulit ko siya, sabi niya, gusto daw niya si Lapu-Lapu, katulad niya. But, sa pagpapatuloy, attorney, cool ka lang, without naming names, kasi marami kang kaibigan din natin, Attorney Yvette. When you say endorser, kanina po kasi earlier, may binanggit po kayong endorsement When you say endorser, were discouraged and warned of consequences, what does that imply about the system we're facing? A system where accountability comes with a cost? Halata naman itong administrasyon na ito ay nananakot at kinakasuhan lahat ng mga kalaban. Isipin po ninyo, bawat miyembro ng Magnificent Seven na nagsampa ng all-star impeachment complaint, marami dyan may kaso na. Pati yung mga endorser namin may mga kaso na. Kaya kailangan namin silang protektahan. Kaya even on that day na magsasampa kami ng impeachment complaint, nung nalaman namin na tinanggihan nila yung Makabayan impeachment complaint, on that day, hindi muna namin sila sinama sa baba dahil baka hindi tanggapin ang ating impeachment complaint at mapasubo kayo, hindi pa nag-uumpisa yung boxing, wala pa kayo sa ring, ay bubugbugin pa kayo ng mas lalo. Kaya nga kapag napag-isipan na noong hindi tinanggap ang aming impeachment complaint at yung chances na baka i-dismiss lang din nila yung aming impeachment complaint, pagdating sa loob ng Committee on Justice, napakahirap talagang magpatuloy dahil lahat kami ay kinakasuhan, iniipit, sinasira ang mga karir natin, baka patayin pa kaming lahat. Kaya hindi po basta-basta ang tapang na ipinakita ng ating mga endorser, bigyan natin sila ng pasasalamat. Kung sino man kayo, ayaw na namin silang pasalamatan, pero all gratitude, ibinibigay namin sa inyo lahat ng respeto. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa amin at maraming salamat din sa mga matatapang na Magnificent Seven na gumawa ng all-star impeachment complaint. Wala po silang nakukuha na kahit na anong pabor dito dahil lahat kami ay nanggagaling sa kung ano-anong direksyon. Ang common lamang sa aming lahat ay gusto naming mapatigil ang korupsyon na nangyayari sa bansa ngayon. Kahit ano pang mangyari sa amin, handa kaming lahat. Kahit mawala ang aming mga negosyo, mawala ang aming buhay, kasuhan nyo na kami. Nevertheless, nagawa nyo naman na lahat sa amin, kinasuhan nyo na kami. At marami na kayong ginawa sa amin, gusto nyo na kaming patayin, wala na kayong makukuha pa sa amin. Tandaan ninyo, kapag ang kinakalaban ninyo, ang binabangga ninyo, ay kinuha nyo na lahat. At wala na kayong makukuha pa sa kanila at wala nang more pa na mawawala pa sa kanila. Mas lalo nyo silang tatakutan dahil ibibigay nila ang lahat hanggang makuha nila ang kanilang mga ninanais. Kaya tandaan mo, BBM, hindi kami hihinto. Magkakaroon ka rin ng pagkakataon na managot sa taong bayan. So, if this isn't a judgment on the complaint, then it's a judgment on what? On a system that fears open debate? Takot ba sila sa bukas na pakikipagbaka at pagpapaliwanag? At ano ba kinakatakutan nila? Bakit ayaw nilang bigyan ng laya yung dapat na tamang proseso? Tinatanong pa ba yan? Itong administrasyon na ito ay duwag. Kapag ikaw ay matapang,
kinakaharap mo ang katotohanan. Hindi ka natatakot na magkaroon ng public proceedings para maipakita sa taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari. Pero bago pa maipakita yung totoong nangyari, takot ka na. Halatang meron kang itinatago. At yung mga kalaban nila, instead na harapin nila, head-on, issue by issue, merit by merit, ano ang ginagawa? Kinakasuhan. Lahat ng mga nagsasalita laban sa administrasyon na ito ay may kaso. Ang mga idol ko, na si Lian Lebiste, itong si Meow Meow, I love you baby, sinuspende sa Kongreso at may kaso din. Ako may kaso din. Pinaaresto din ako. Hello sir, duwag ka ba? Bakit ayaw mo kami harapin ng diretsyo at harapin ang iyong pananagutan? Bakit puro pang didiskarte ang iyong ginagawa? Halatang meron po kayong itinatago. Can we tackle up about Pero pwede kung susugan ko lang yung sinabi ni Attorney Harold. And that goes to show, tingnan nyo, lahat daw sila kinakasuhan, pero bakit diretso pa rin ang pakikibaka nila sa isang mapayapang pamamaraan? Take note ito ay isang mapayapang pamamaraan, airing your grievance, which is actually allowed under the Bill of Rights, karapatan nating magsalita rin na sinasabi ng ating saligang batas. Subalit, bakit matapang silang naninindigan? Bakit sinabi ni Attorney Harold, kinasuhan nyo na kaming lahat, handa na rin kung papapatayin nyo kami, handa rin kaming mamatay. And I think what resonates to me, was yung sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga anak. Sabi niya, hanapin ninyo ang inyong purpose. Find your purpose because I found mine already. Ngayon, nandun siya sa The Hague, kapalit, ng ginawa niya bilang Pangulo sa kanyang nais na mapangalagaan ang ating katahimikan. Kapalit ng ginawa sa kanya ngayon sa The Hague. Ito, katulad nila Attorney Harold, na hindi natatakot. Bakit? Na magsalita pala. Bakit? Kasi alam nila na pagkatapos ng buhay nila dito, may isang mas higit na makapangyarihan na maghuhusga sa kanila. Ginawa nila ang kanilang kakayahan si Attorney Harold bilang isang public servant, pero bukod dyan, biglang isang abogado. Simula pa lang nung pakikipaka niya last year sa COMELEC. Kinasuhan ka doon, Attorney Harold, correct? Yes, For kinasuhan at speaking inaresto. out your mind. Pero pinanindigan niya ang kanyang papel bilang abogado at hindi siya natakot. Bakit? Kasi mawala man ang iyong kalayaan dito sa mundong ito. Sa taas, merong isang nakamasid at yun ang maghuhusga sa iyo. Kaya tayo, mga kababayan, huwag ho tayong matatakot basta't ang ating ikinikilos ay nakapaloob sa batas. Huwag ho tayong matakot kasi kung yun ang kapalit ng ating paninindigan, meron pa pong isang makapangyarihan na maghuhusga sa atin sa tamang landas na ating tinatahak. Kapeni? Ka-Yvette, gusto ko lang sana ang itakil up natin for yung next natin, is about the impeachment process. Alright. At saka yung mga tungkol dun sa mga endorsing congressman. Alright. But sinabi ko earlier that we must not name names. Kasi hindi naman lahat ng congressman na nakaupo kasing tapang ni Atty. Respicio. Diba? I know na takot sila. Pero pag hindi talaga sila doon sa mali, kahit na magpanggap pa sila na umaayon sila, may tatak na sila. So, bigyan nila ng value yung life nila at saka yung kanilang posisyon to do what is right. Para may sinumpaang tungkulin sila hinalala sila ng bayan, kaya napunta sila sa Kongreso para magbigay ng serbisyo para sa tao. Pwede po bang kayo na mag-moderate, Ang first na gusto kong malaman for the public to understand, why does the process require an endorsing congressman? Bakit nire-require to? At what role endorsement play in the constitutional design? Tandaan natin, ang impeachment process ay political process, largely a political procedure.
Kaya ang ating mga kababayan ay represented ng mga representatives natin sa House of Representatives. Kaya kung meron mang mag-uumpisa ng kahit na anong impeachment complaint, dapat political move pa rin ito. Kaya kailangan ng endorser or 1/3 ng members of House of Representatives ang magdala ng impeachment complaint. Hindi basta-bastang tigi-isa lamang na private citizen ang magko-complain kasi nga naman kapag lahat tayo magko-complain na tapos sunod-sunod parang ang dami nilang ginagawa, iistorbohin pa natin silang lahat. It's a political process and ang ating politics, ang dynamics niyan ay parating naglalaban yung executive, yung House of Representatives at yung judiciary. At ang parating bumubugbog dapat sa ating executive department ay yung mga members of House of Representatives. Kaya kung meron mang una dapat na umatake doon sa ating presidente, kung ma-ensure natin ang maayos na pamamalakad ng ating bansa ay dapat pangunahan ng mga members ng House of Representatives. At kami, na mga private citizen at taong bayan ang nagbibigay dapat ng suporta sa kanila. At any rate, kung ano man ang damdamin ng taong bayan, yun dapat ang dalhin ng bawat miyembro ng House of Representatives. At hindi natin maitatanggi at this point. Sawang-sawa na ang taong bayan, ayaw na namin ng kakorupsyonan at gusto na namin managot si BBM, hindi natin maitatanggihan kasi obvious na obvious. Sila ang may kasalanan. Inamin na rin nila na sila yung grupo na nagnakaw. Nagtuturoan nila na sila. Obvious na obvious ba kung sino dapat nating panagutin? Ang question na lang ngayon, sinong paniniwalaan natin? Si Zaldico na kasama nila sa conspiracy or yung kanilang palusot? Kung nasa korte yan, automatic, impeach na kaagad at convicted si BBM eh. Napakadali. Kaya hindi pinapafile. Alin Kaya na? hindi pwedeng i-file. Kasi convicted. Kaya hindi pwedeng i-file. Totoo yan, Madam Penny. Kasi napakadali. Alam mo yan, Attorney Yvette, napakadaling mag-convict kapag lahat ay umaamin na. Halimbawa, ang isang kaso, grupo, sindikato, yung gumawa ng kalokohan. Hindi nila itinatanggi yung modus operandi nila. Hindi nila tinatanggi kung sino yung participants. Nagtuturoan na sila kung sino-sino yung dapat managot. Identified na natin lahat ng mga taong yun. Ang issue na lang ngayon ay kung sino yung credibility na paniniwalaan natin. Yung credibilidad ba ni Zaldico o yung credibilidad ni Claire na nagsasalita on behalf of the President? Kapag nasa korte ka, titingnan mo lang naman kung ano yung kalidad ng statement ng bawat participant. Ano yung kalidad ng statement ni Zaldico? Pinesenta niya na sa atin ang lahat ng detalye. Yung modus nila na paggamit ng unprogrammed appropriations, ng pagnakaw ng private funds, ng PhilHealth, ng PDIC, yun ang ginamit nila na pagbigay ng 2 billion SOP sa Malacanang every month sa pag-deliver ng mali-maletang 57 billion doon sa Forbes Park. Everything fits doon sa kwento. Paniwala, ngayon tingnan natin yung burden na i-disprove yung statement ng iyong co-conspirator nasa isang conspirator na. Ano ang sagot mo? Kung ang sagot niya AI, ang dali namang pabulaanan, sino ang paniniwalaan mo? Malamang automatic convicted silang lahat. Oh. Actually, ang isa kong sususugan sana, pero pag nagsalita si Attorney Harold, parang nasasagot na lahat Nababasa niya ba yung mind ng mga moderator? Kasi sasabihin ko sana, in theory, endorsement is supposed to be what? A procedural bridge to allow the institution to act? But in practice, can it become a gatekeeping choke point? Parang ano? Yes! Since it is a political process, ang mga politiko naman, pwede nilang gamitin yon para stymie o i-thwart or i-frustrate ang accountability ng ating presidente. Obviously, yun ang ginagawa nila. Pero, tandaan po natin, separation of powers between the executive and House of Representatives. Dapat yung House of Representatives, hindi dapat magpapagamit yan sa presidente. Kung ano man ang agenda ng presidente, hindi dapat yan may kipag-align yung House of Representatives. Bagkus, dapat sila ang unang mag-question, sila ang unang mag-bring to account ng executive department. Pero ano ang ginawa nila? Kampi-kampi silang lahat. Baka yung sinabing wala akong authority na gawin yan, baka galing pa kay BBM. Yung sinasabing wala silang authority na tumanggap. Hoy! Secretary General at yung Deputy ng Secretary General, violate ninyo yung separation of powers na nakalagay sa ating Constitution. Hindi pwede na kumampi kayo
doon sa ating presidente. Dapat i-maintain ninyo yung independence ninyo dahil yan lamang ang tanging guarantee ng ating konstitusyon na ma-ensure na bawat branch ng ating government ay mapanagot sa isa't isa. Kapag hindi na napapatupad ng maayos yung mechanics na yan sa ating constitution, walang totoong demokrasya sa ating bansa at nakikita natin yon ngayon. Alam mo, ang galing niya. Alam mo kung bakit? Sabi ko sa iyo, yung tatlo sanang ilalatag ko sa kanya, nasasagot niya kaagad ng advance. Kaya ngayon, babasahin ko 2 kaagad. Hinanda namin to for you. Actually, sasabihin ko sa next ko is when support erodes. Not because evidence failed, but because the environment changed. Just like what happened last week. What does that tell us about the real barrier law or power pressure? Plus, wait lang, alam ko sasagutin mo akong diretso eh. How do you explain to supporters that this isn't about kulang ang resibo? Bit-bit nyo nga isang maleta eh. Pero maleta to ng mga reklamo. Ebidensya, hindi ito maleta nung nasa Remoa. Oh, ang tatanungin natin, kulang ang resibo? But about transactional politics, where the system punishes anyone who step forward? Ganun bang nangyari last week? Tapos next ko pa, dahil dire-diretso talaga si attorney. If impeachment is the people's mechanism, what's the risk when it can be blocked before it ever enters the system? What happens to check and balances? Yun ang problem. Siguro kapag sinabi natin sa Secretary General na yung laman ng aming mali-maleta ay cash, baka tanggapin nila on that day. Sana binlock mo, attorney. Oo nga po. Kaya mahalaga na merong transparency sa ating government. Kaya nga, buti na lamang complainant ako at nag-live ako on that day at nakita nila yung kanilang kabulastugan. Hindi katulad na nangyayari sa ating mga ibang transaction sa gobyerno na una pa lamang lumalaban ka, ay, sir, bawal mag-video dito. Hindi po ako nag-consent sa video. Buti na lamang ang gagaling ng members ng aming impeachment team. Andun kaagad nagsalita si Atty. Topacio, hindi pwede! Public official ka, performing public duty. Kaya lahat dapat ng ginagawa mo, nakikita ng public at wala kang expectation of privacy dito. Dapat makita ka live. Kapag hindi mo ginagawa ang tungkulin mo, dapat kang managot sa taong bayan. At yun yung nakita ng taong bayan. Na hindi tunutupad ng Secretary General ang kanyang trabaho, ang kanyang deputy, at lahat ng members ng House of Representatives. Sila mismo ang kasabwat ng ating presidente para i-frustrate ang mga democratic processes na nakasaad sa ating konstitusyon. Alam mo, Kaibet ha, susugan ko kasi after nun, ikaw na eh. Oh. Because you are the moderator. Kaso, medyo mahina po kasi yung connection ni Sir Rob nasa Malaysia. Ah, okay. Gustong pumasok, pero hindi kinakaya. If impeachment is the people's mechanism, what's the risk when it can be blocked? Sinabi ko kanina, nasagot mo, eto ngayon. What message does it send when you talk about accountability, but when accountability is not resolved through open debate, but through intimidation? And why should even non-supporters care? Dun sa mali. Then, so the question isn't why didn't we fight? The question is why does the system make fighting costly for those who want accountability? Because we have a devil for a president! A tyrant! Kapag hindi niya sinasagot or sinusunod ang damdamin ng taong bayan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Inuuna niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan niya ang kanyang sarili to the detriment of the public. Kanya mismong tinatalikuran ang kanyang obligasyon sa konstitusyon. Kapag hindi niya na pinagbibigyan na umandarang maayos ang mga democratic mechanisms ng ating konstitusyon, panahon na mas lalo siyang matanggal sa kanyang pwesto dahil hindi niya na sinusunod ang mandato ng taong bayan. Ito, mas dangerous ito para sa kanya. Bakit? Kapag sinusunod natin yung intra-constitutional process of impeachment para siya ay managot, at yun pa ay tinatwart niya, ini-stymie niya, pinufrustrate niya, ano na lamang alternative ang iniiwan niya para sa taong bayan? Pinipilit mo ba ang buong Pilipinas na magrevolusyon laban sa iyo? Yun ba ang sinasuggest mo, sir? Huwag niyo kaming i-push! Ang init ng umaga ngayon, sobrang mainit. Mataas ang sikat ng araw, Wala akong actually. secretariat, walang tissue dito eh. Ako,
Alam mo, it's really worth the wait pag kay Attorney Harold, no? Let's talk to the supporters, yung mga nasaktan po, Attorney. What do you want them to remember right now in one clear message? Mga kababayan, huwag po tayong bumitaw. Dahil nasaktan po ako. Pare-pareho tayo hurt. Pero gamitin po natin ang sakit na yan para hindi tayo huminto. Huwag po nating bitawan ang ating laban. Dahil pinamumunuan po tayo ng mga demonyo sa ating lipunan. Lalo na't ngayon, kapag mas lalo tayong nagdusa sa kinabukasan, ngayong alam na natin na lahat ng mga kabulastugan at kalokohan sa ating lipunan ay sila ang may gawa, mas lalong mas mabigat ang ating obligasyon na sila ay mapanagot. Dahil kapag tayo po ay huminto, mas lalo pong tumatawa ang demonyo. Kaya mas lalo po tayo dapat sumigaw at mag-participate. Huwag natin silang hintuan. Kaya kayo, Mr. President BBM, you had better think about it. Ang taong bayan, matapang yan. Hindi lang si Atty. Harold Respicio ang matapang. Hindi lang yung Magnificent Seven ang matapang. Hindi lang yung mga endorser namin ang matapang. Lahat ng Pilipino ay matapang. Mukha lang kaming matapang dahil kayo ay mga duwag. Kapag pinagtabi tayo sa isa't isa, sobrang tapang tuloy ng itsura namin dahil kayo ay mga walang itlog. I still have 3 questions para kay Attorney, no? Tsaka sa lahat ng viewers natin. But I will give the floor to our moderator. Alam kong marami pa siyang kinikimkim. Magaling talaga to eh. Nanginginig na sa kimkim yan. Kaya let's give her the floor. Hindi. Kasi ang nabanggit kasi ni Attorney Harold about accountability at yung hindi pagsupil sa sa boses ng mamamayan. And nabanggit din kasi ni Attorney Harold about checks and balances. Yung totoong checks and balances. Kaya nga ho, nandyan ang House of Representatives at ang ating Senate para siya ho ang check dun sa mga ikinikilos ng executive. Pero kapag nagsani-puwersa na po, Attorney Harold, ang executive at ang legislative branch ng ating gobyerno, sa usapin na ganitong humihirap ang ating bansa dahil sa korupsyon, ano ho ang inyong saloobin pagdating dito sa issue ng checks and balances na dapat lalo pang ang pinaiigting dahil nakalagay yan sa ating saligang batas? Mga kababayan, payag ba kayo sa ganitong arrangement? Payag ba kayo na patuloy na nakawin ang ating pera? Payag ba kayo na hindi sila mapanagot? Payag ba kayo na pinaglalaroan tayo? O yun pala eh! Kaya wag tayong tumigil mga kababayan. Sabi nga nila, sinisisi pa nila tayo kung bakit daw hindi umaandar ang ekonomiya ng Pilipinas dahil daw nagsasampa tayo ng impeachment. Kami ba ang sinisisi ninyo? Hindi ba't gawain nyo yan all the while? Kaya walang nag-i-invest sa ating bansa. Naghihirap ang ating mga kababayan. Walang mga investment na pumapasok para magpayaman sa mga bawat Pilipino ay dahil sa mga kalokohan na inyong mga ginagawa. Dahil hindi makadiskarte ang mga investments dito sa ating bansa, mga negosyante. Tapos kami pa ang sisisihin ninyo. Hello sir, magpakatotoo kayo, mga ipokrito kayong lahat. Panginoon na nga gumawa ng paraan, hindi ba? In-expose yung sa flood control. And then after that, ano nangyari? Ayaw na magpautang ng South Korea. Correct? Ang punto ko, hindi kayo. Ang dahilan, sila na mismo po ang gumagawa ng sarili nilang hukay sa mga nangyayari dito sa issue ng korupsyon.